So, hi guys. So, share ko lang ang sikreto ng mga gwapo. So, ito ang tinatawag na fifth spark plug. So, yon, pamparami ng powers. Alright, let's go! Okay, so yon guys. So, start up muna natin yung ating 5-cylinder engine. Let's go! To my fellow old schooler, congrats sa atin. One click ang kotse natin. Let's go! Okay. So, what's up mga brods? So, yun, no? Bali, magandang araw sa inyong lahat. Ano ba yan? Edi wow. Okay, so what's up mga brod? Ano ba yan? Pas yung buhok ko, pangit. Pangit ka na nga, pangit pa yung buhok mo, malas yun. Huwag nyo na lang pansinin yung aking buhok, bababa din yan. So yan, minit ngayon, no? Ngayon, ang gagawin natin for today's video. So as you can see, dala-dala natin yung resibo natin. So ito yung mga achievements natin because magbabayad na tayo kay Ma'am Jerly ng ating pagkakautang. So ayun, no, bali ngayong araw papunta po ako ngayon sa Auto Supply, sa aking suking Auto Supply. So kay David Auto Supply. So sa mga taga-Angeles dyan, shoutout sa inyo. Okay, so punta muna tayo doon, bayad tayo ng utang. Let's go. Okay, so andito na tayo agad-agad kay David Auto Supply. Uy, may patron, no? Royal. Alright. So yun, no? Sandali lang, papark lang ako. Let's go. So this is the moment na babayaran na natin ang ating pagkakautang. Charot! Ito na yung ating resibo. So yun, sakay muna tayo sa kotse at tayo yung magbablog na ulit. Alright, let's go! Right! Pagbayad na tayo ng ating pagkakautang. Okay. Ay, putya. So yun, no, bali kung nakikita nyo, biglang naging dalawa yung resibo natin. So, explain ko lang po sa inyo. Pagka yellow siya na ganito, utang po siya. Ito yung original copy. So sa mga laging gumagamit ng mga resibo dyan, alam yung mga gamit nito. So ayan siya. So ito pong mga nilalagay natin sa kotse natin, no? Bali kaya po tumatagal yung upload natin pag minsan. Actually madalas kasi mahirap po ang buhay ngayon. So lahat po ng nilalagay ko sa kotse ko, so utangin ko po yan ng isang beses, and then dahan-dahan ko po silang babayaran up to the point na makuha ko na yung original na resibo. So pakita ko lang sa inyo yung mga, ito yung total na inutang natin. So kung naalala nyo sa kabilang video, sinabi ko yung mga nagastos ko. Ito din yung mga pinalitan nating parts. So ito siya kung paano ko siya binayaran. So dahan-dahan ko siyang babayaran, pa 2,000. Ito pagka medyo may maraming sobra, babayaran ko hanggang sa ma-fully paid natin siya. No, bali share ko lang sa inyo kung paano ko pinaproject yung mga kotse ko. So disiplina lang po. Do ngayon kahit na naghihirap na tayo ng sobra, pero sa inyong mga regular na merong sinasahod, kaya nyo naman po mag-maintain ng lumang sasakyan. Disiplina lang sa paggamit ng pera. So yun, no, bali ngayon wala na tayong pagkakautang dun sa Auto Supply. So ito na yung hudyat, panibagong yugto na naman kay Tudor. So abangan nyo si Tudor. Ayusin pa natin yung mga sira niya. Ngayon, ang gagawin natin ngayon is ayusin natin yung fog light niya. So syempre, pagka yung kotse mo sedan na ganito, tapos meron siyang option na fog light, tapos yung nakalagay hindi siya umaandar, medyo parang hindi ganun kaganda yon. Kasi bakit mo pa siya nilagyan ng fog light kung di umaandar, diba? So ngayon, pauwi muna ako ng bahay. Titingnan natin kung anong nangyari sa fog light nito, kung bakit siya hindi umandar. Actually, mula naman po pala nung nilipat ko yung fog light, yung buong harapan ng nung kotse ko dati dito, hindi ko pa pala sila napaandar. So ngayon, ayusin natin yung wiring ng kanyang fog light para at least
dagdag pogi points sa kotse natin yon. And bawas dun sa listahan ng ating mga problema. So uwi muna ako ng bahay. See you later, alligator. Bye-bye. So what's up mga bro? Bali nandito na tayo sa bahay natin ngayon. So check na natin ngayon yung fog light ni Tudor. So ito na nga pala yung aking engine bay na hinugasan. So medyo malinis na siya. Wala nang visible leaks sa taas, sa baba na lang. Bali na engine wash na natin yan. So ngayon ayusin natin yung kanyang ilaw sa baba. Siyempre dagdag pogi points din yan. Ayun, let's go. Bali ito na nga pala yung update dito sa ating listahan. Bali hindi ko na cross out dun sa last video natin yung seats. Nagawa na rin pala natin yan. So wala na rin yan. So ngayon ang tinatakal natin ngayon is fog lights. Alright, so umpisa na natin. Let's go. So yan, bali pinagtatanggal ko muna yung mga shit na hindi na natin kailangan para luminis tayo dito. Okay, so ngayon lilinyahan natin siya ng panibago. Let's go. Okay, so babayaan na natin siya. So meron tayo ditong existing na socket relay. So dito yan. So gawin natin, linyahan natin to. So lilinyahan ko to. Panoorin nyo na lang sa ibang video sa YouTube kung paano maglinya nito. Let's go. So ayan, no, bali meron muna tayong linyang ginawa para dito sa kanyang busina. So renew natin yung kanyang mga linya para ma-make sure na kilala natin yung pagkaka-wiring. So subok lang muna. So ito na siya. Finalize natin yan para maganda siya tignan. Let's go. Okay, so yun guys, bali nagawa ko na rin yung kanyang para sa fog light. So subukan na natin. Yun o. Yun o. Okay. Alright, let's go. Finalize, then ayusin. So yan guys, no, bali natanggalan na natin siya ng mga necessary wiring dito. So yan na yung finished product natin. So walang cut. Actual testing tayo. So ayan. Okay. And then yung dun sa fog light, ito na yung kanyang para dun sa trigger. So ayan sila. Okay. Ayun o. Gagi. Ba't wala yung isa? So ayan. So, papatakbo muna tayo ng wiring papunta sa loob, and then dito tayo mag-uusap about sa difference ng normal na wiring ng ibang tao sa wiring na ginagawa ko sa mga ganitong setup. So, lalatagan ko lang sandali ng wiring papunta dun sa loob, and then update ko kayo. Let's go. Ano? Ang ganda niya. Paanda rin din natin yung isa para magpantay na sila. So, ganyan yung magiging setup niya. Yun o. Kapogi o. Alright, let's go. So ito pala yung loob natin, no? Bali ito nga pa yung seat na nilagay natin. So basically sila ay pang SGX na box type, yung local dito. So wala lang, kesa dun sa nagtitis ako dun, ay shit. So kesa dun sa nagtitis ako dun sa leather na upuan niya dati, so pinuntan ko ng pang SGX na lang na local. Mas sanay pa ako dito sa mga ganito. So yun lang, wala lang, singit ko lang. So dito tayo ngayon sa may ilalim ng dashboard tumingin. Bubuksan ko lang sandali. Let's go. Okay, so medyo nabaklas na natin siya ng konti. Yan siya guys, no? Bali tanggalin na natin. So meron tong mangilang-ilang sakit sa likod na po pwede na natin tanggalin. Okay. So yun. So wait lang pala, no? Bali ba't ko nga pala siya tinanggal? So basically ang switch po ng fog light ko is ayoko siyang dito pakalat-kalat. So meron mga iba binubutasan to para lagyan ng, actually ito yung switch ng fog light niya dati. So tinakpan ko na lang ng rubber grommet yan. So ako ang ginagamit ko pong switch sa may fog light ko is hazard switch.
So dito po siya nakalagay. So wawiringan ko lang siya sandali, and then meron tayong extra switch na nandun. I-explain ko sa inyo kung ano yung setup ng ganito kong wiring. Lagyan ko lang to ng switch, tapos linyahan ko lang. Let's go. Okay, so yun, no, medyo lumaki ng konti yung ating trabaho. So may na-discover ako dito na mga naka-bypass na wiring. So ibabalik na natin yan sa dati nilang mga pwesto. So tignan natin kung anong reason bakit siya ginanyan. Alright, let's go. Okay, so yun, no, sabi nga ni Mats Mechanic, waskag ang kahimtang. Alright, ayusin natin to. Let's go. Okay, so yun guys, no, bali na-ready ko na. Ito yung galing dun sa harapan. So as you can see, dito mag-iiba yung ating circuit sa mga ibang gumagawa. So dito ito yung positive trigger nya. So kung i-on natin to, wala siya. Yun, wala siyang reaction. Pero kapag ka-on natin yung park light, ayun, naka-on ang park light, yun, dun siya nagkakaroon. Ngayon, pag kunwari pinatay mo ang park light, sabay siya namamatay. So parang ang OEM ganyan po sila. So iwas po yun sa diskarga. Pag kunwari ginamit mo yung fog light mo, tapos syempre lalabas ka na sa kotse, yung mga normal na linya nila up po sila sa mga battery nila. So ang nangyari, merong possibilities po na pag kunwari after nilang gamitin yung mga fog light, hindi nila napapatay kasi nakaseparate lang na switch yung fog lights nila. Not unlike yung circuit natin. So isa pa. So yan, ulitin ko lang. Naka-on yung park light natin. Pagdugsungin natin to, yun. So dun siya magkakaroon. Pag tinanggal, yun, wala na siya. Alright, let's go. Sa pagtitest naman po pala ng ganito, so ito pala yung switch na gagamitin natin. So hazard switch siya, no. So usually kabisado ko na yung ganitong mga hazard switch, pero papakita ko sa inyo kung paano siya tinitest. So kuha ka lang ng multimeter, lagay mo sa continuity. So basic analogy lang, pag pinagdikit, buo yung circuit. So dito tayo sa baba, pati dito sa isa. Ayan. So hawak ko to. Yun. 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 Okay, let's go. Okay, so yan, bali kumpleto na yung ating circuit. So nakasubok lang. So dito tayo ngayon, on natin yung park light, tapos on natin to, ayun, oh. Yun, oh. Ayan, tingnan nyo. Yun. Yun. So naka-on yung fog light natin. Patay natin ang park light. Yun, oh. So wala kang chances na makalimutan siya nakabukas kasi meron siyang breaker sa mismong park light. So ganun po yun, nagdi-differ yung paglilinya natin sa mga ibang gumagawa dyan. Hence yung sa atin ginagamit din natin is OEM na sheet para hindi tayo nagbubutas ng parang ganito. So yun lang. So sara ko lang sandali, tapos subukan natin ulit. Let's go. Okay, so yan pala, medyo tapos na yung ating ginagawa. So on yan, park light, yun, tapos fog light. So isa pa, yun, yun. So yung safety na sinasabi ko, pag in-off mo yung park light, mamamatay din yung fog light. Pag in-on, ayun, nakasindi, yun, yun. Alright, let's go. Yun, no, dagdag ko lang, ito na pala yung ating wiring harness dito. So natanggalan ko na ng 1 kilong kuryente. So medyo malinis na siya, medyo tiwala na ako dyan. So isara na natin, let's go. Okay, so medyo tapos na tayo sa ginagawa natin. So ngayon, meron pa tayong ito, ayaw nang maglapat, boss thread lahat. So meron pa tayo isang target na gawin. So on natin.
Yun. Sa AC, dapat yata meron tong ilaw, yung blue na to. So, ang alam ko pagka naka-on yung AC, dapat umaandar din yan. So, check upan natin. Let's go. Alright. Let's go. Okay, so yun guys, no, bali kinancel ko na muna yung pag-check. So, kasi ganyan yung nakita ko. Nakahinang pala yung loob. No, nilagyan siya ng LED. So, next time na lang to. So, tatrabawin natin to next time. So, importante at least nakita natin na maandar yung circuit niya talaga. Alright. So, let's go. So, move on tayo dito sa may labas niya, no? Bali dito tayo ngayon sa engine. So, syempre, medyo na-breakin na natin ng konti yung kanyang makina. So, ngayon, ang next nating ilalagay sa kanya is syempre, lalo na't malapit ng tagulan, prone sa malamig na engine yan. Pag gabi nga lang, bumababa yung kanyang temps. So, ngayon, ito yung katapat niyan para mag-operating temp lagi yung ating engine for more how do I say that? For more long-lasting engine to avoid premature wear and tear, Rampa. So, this is the key. Alright, so salpak natin. Let's go. So yun guys, no, kung di nyo pala natatanong, bago na pala yung aking thermo switch. So, pinalitan ko na lang, So, pinalitan ko na yan just to make the radiator fan automatic. So, makakatulong din yon somehow pagka hindi ka naka-aircon. Hindi ka naka-aircon, tas nakatigil ka lang. So, nagpapainit ka ng engine. Yon, medyo makukuha niya yung operating temp kasi wala namang ibang magti-trigger sa kanya kundi lang yung tubig. So, naka-idle ka lang naman. Dun lang siya pa pwede. Pero kung sakaling tatakbo ka na, siyempre, continuous na hanginan na yung radiator fan mo. So, ang tendency niya, continuous din bumababa yung temperature. So, nangyari yung bakal din nag-expand ng maayos. So, doon na magti-trigger yung premature wear and tear motherfucking head. So, babaklasin ko lang, tapos isasalpak na. Tapos, subukan natin kung magno-normal ba yung temp niya. Alright, let's go! So yun, bali na ilagay na natin yung kanyang thermostat, no? Medyo nahirapan na ng konti, pero kaya naman, carry naman. So hintayin lang natin mag-open just to make sure na functional. Pero na-testing ko naman na yun yung thermostat na yun. Okay naman yun, functional naman yun. So hintayin lang natin bumukas para sigurado. Okay, let's go. Okay, so yan, no? Bali mainit siya, mainit, gagi. Hindi ka tulad dito, nakawakan ko po. Dito mainit. So, ginagawa ng thermostat ang kanyang trabaho. So, pinapainit na niya ng pinapainit yung makina. So, certain point na magbubukas ng kanyang thermostat para dumaloy na dito. So, dito wala pa siya. So, antayin natin bago tayo malis. Let's go. Okay, so after ilang minute, no, ayun, medyo mainit na talaga. So yun. So yun, nag-automatic yung fan natin. Ay! Uy! Nakakaya sa vlog, guys. Alright, so tingnan natin. Baka ano na yung temp na. Yun o. Yan. Sure. Right, let's go. Alright, so yan, no, bali nasa daan tayo. So medyo maganda-ganda ang kinalabasan ng ating ginawa. So currently it's already 10:37 na po ng gabi. So ayan yung aking temperature. It means maandar yung aking nilagay. Try ko
pwede pagkagabi. So ang nangyayari kasi, kaya siya bumabagsak ng todo since free flowing yung tubig. So naka-easy ako lagi. So ang nangyayari, mga fan ko umaandar. So kahit hindi kailangan na lumamig nung radiator, so lumalamig siya kasi continuous nga umaandar yung mga radiator fan ko. So ngayon meron na siyang tagapigil ng tubig, which is yung thermostat nga. So ayan ang pinakatrabaho ng thermostat, ang magpigil ng tubig para lalong lumay, para makuha niya yung operating temp, para magkaroon siya ng consistent temperature. Let's go. O ayan no. Bali yan lang muna ngayon. So yan po ang number 1 na maibibigay kong technique sa inyo para umaba buhay ng mga makina nyo. So wag niyong kakalimutan ng thermostat. So sa mga nagsasabi po dyan na yung sasakyan po ay hindi na kailangan ng thermostat ngayon, lalo na't mainit, okay lang na walang thermostat. So baligtad po yung sinasabi nila. So ngayong mainit po natin lalong mas kailangan yung thermostat, kasi kapag free-flowing yung tubig ng sasakyan mo, pag tanghali, ang nangyayari is mainit na dito sa makina. So walang time magpalamig yung radiator mo. So ang tendency niya, mainit lahat ang umiikot. So isa rin yung nagkukos nung sa sobrang babad mo na sa traffic, biglang mag-overheat yung sasakyan mo ngayong tag-init kasi wala kang thermostat. So sobrang init lahat ng umiikot na tubig sa makina mo. So yun lang. As I've said, continuous na paggawa nito kay Tudor. So abangan nyo pa yung mga marami pa nating mga video. So dun sa nanood ng mga video natin noon, maraming salamat po dun sa 4,800 views na yun. So na-appreciate ko po kayong lahat. So sa mga nagpapa-shoutout, Sir Bong Guevara from Subic. So Sir Bong, malapit na tayo magkita. So konting-konti na lang, pwede na kitang puntahan dyan. Curious na talaga ako dun sa backstep na nakikita ko lagi dun sa vlog mo. So titignan natin yun, mukhang sariwa eh. So yun no, shoutout sa mga uncle ko from Magalang, from Canada. Shoutout po sa inyo lahat. Salamat po sa suporta nyo mga dito. Ingat po lahat dyan. Maraming salamat. See you on the next one. Let's go! So another issue ni Tudor no, bali ngayon matagal-tagal na natin siyang ginagamit. So another issue niya, uy wow, maandar pa pala yung door sensor ko. So another issue niya is ang alternator niya, medyo pangit na siya kumarga. Yun o, malabo yung ilaw. Ayan o, yun o. So medyo delikado yan kasi mababa yung charging, 12.7. Dapat dyan 13.2, 13 something. So natin umanap ng mas sariwang alternator kasi hindi magiging reliable yung